Isang magandang araw po sa atin mga katisay. Kumuha lang po ako ng video para ipakita ko sa inyo itong aking ginagamit sa ngayon na bala ng katisay. Ito po yung dalawa po yan. Ito po yan. Ito pong isang sukat po nito ay 3 and 1/2 inches. Yan, ito po 3 and 1/2 inches. Ito po 4 and a half inches. Ito po mahaba po ito. Ito po yung pang ano po, panlutang. Panlutang, pangmalayuan. Yan. Ito po yung ginagamit ko. Ang sukat po na braided dito para dito ay 28. 28 po ang sukat ng braided dito. Yan. Dito lang po ang sukat na nilalagay ko na braided dito ay 32. 32 yan. Yan. Ito po ang pang malaliman po ito. Kahit po masuya o madamo, kaya po ng braided yung 32. Yan. Yan. Mga pambulig po ito. Yan. Pakikita ko po sa inyo kung paano po ito gawin yung dalawa ko na itong ginagamit. Unahin ko po itong isa. Ito po mga katisay, 3 and 1/2. Ito pong 1/2 ay para doon sa sinasalpak po yung ballpen. Nahuhugot po kasi yung ballpen ito eh. Yan. Ito naman po ang design na ito ay 2 inches mula hanggang dito. Pinaghati ko lang po na tig-1 inches, 1 inches yung ano niya. Yan. Yan po yung ano, pakikita ko po sa inyo kung paano gawin yung pag-design ito. Ito naman pong pagtatali ng braided papasok ko po dito sa ballpen yung braided, tapos po dito lulusot, tapos po yung pinakadulo, yung pinakatali niya ay para yung pinagpapatong po na gano'n. Tapos po pag hinila, humihigpit siya pag hinila. Yan. Tapos po ayun, papasok. Ito pong gitling na to, dito po pumapasok yung sinasabi ko na pag hinila ay iigot. Dito po sa gitling na to. Hindi po siya madaling maputol. Napakatibay po. Kasi po ito, nakalubog po rito yung braided, nakalubog. Ngayon po, pag nakalubog na yung braided at nahila na ninyo, papasok na po nyo yung ballpen. Yung pong nakalubog na braided, suwabing-suwabe po na maiipit siya nung ballpen para hindi siya makalag. Yan. Hindi po siya na, ito po kasi naiuhuli ko rin ng malalaking tilapia po. Naiuhuli ko po rin ito ng mga lahat kilo, yan. Ito talagang plapla na ibig sinasabi na laon. Yan. Kaya po katakin yung braided ito. Yan. 28 ang sukat po ng braided. Yan. Yan. Ito po yun. Hindi po naglalagot. Kahit na po yung baril ko rin po kasi hindi naman masasabi tulog ng lakas. Malakas na rin. Hindi naman po nagtutulog. Napakaganda po sa iba. Ito naman pong ballpen na ito. Sa isang buong ballpen po, mga katiksay, pinagtatatlo po ito. Ayan. 3 piraso po ang nakukuha ko dito. Ito po yung haba niya. Ayan. Ginawa ko lang po itong video na ito, lalo na sa mga baguhan, para po may basihan o may pagayahan kayo kung gusto nyo gayahin itong aking video na ito. Maraming salamat po. Ito po yan. Pakikita ko po sa inyo yung paggawa. Ito po yung panglupak ko yan. Ito naman po yung isa. Ito po yung 4 and a half inches. Yan. Yung pong and a half isasalpak po itong ballpen. Ang sukat po nito ay puno ang 1 inches po ang haba ng ballpen. Ayan. Ganon din po doon sa isa kong pinakita yung design ko. Dos po ito
pinaghati ko lang po, tiguno po yung ano ng design. Yan. Pares lang po sila ng design niya. Kaya lang po medyo mahaba talaga ito. Ngayon po, ito pong gitling na ito, dito po yung ballpen ko naman, bariga naman po siya. Pag tumama sa isda, nakagano naman po siya. Yan. Pag tumama po sa isda, bumabariga po siya. Maganda rin po tumama. Mabilis dito tumama ito. Yan. Pakikita ko rin po sa inyo kung paano paggawa yan. Sana po maibigan nyo itong video ko na ito sa mga baguhan. Sana po mapulot nyo itong aking video na ito para meron naman kayong gayahin gawin sa inyong sa inyong tiksay, sa inyong erga. Yan. Ito po yan. Pakikita ko po sa inyo ang paggawa ng dalawang klase ng bala ng tiksay. Ito po pala yung aking mga gamit sa paggawa ng aking balang tiksay. Yan, ito po yan. Nandito nga po pala ako sa tindahan ko. Gumagawa nga po pala kami ng mga motor. Yung mga kinanak na magawa ng motor po. Simulan ko na po yung paggawa. Unahin ko po yung yung 3.5 inches. Salpak naman po ng stainless steel. 360 po ang laki na ginagamit ko ng stainless. Bago po nyo ipitan ito, tingnan po ninyo kung diretso na yung ikot ng pinaka yung balat, yung pinaka stainless steel. Pag hindi po diretso at mayroong biyada, luwagan lang po nyo ng pakamay. Ikot po niya ng konti, ikot lang po niya ng konti. Ihanap lang po niyo siya kung saan siya iikot ng diretso para po pag hasa ninyo, patay yung yung bilog ng paghasa. Ito naman po niya, alam biyaga. Ito po natin iikot. Kukunin ko lang po yung pag-ikot. Inuuna ko nga po pala sa paghigpit itong yung pinakasalpak, yung sasalpakan ng yung media. Ito naman po talim na nagari. Ito po yung pinangguguhit ko doon sa pinaka design doon sa linya nung hahasain ko. Para po mabilis yung paghasa. Pakita ko po sa inyo. Ganyan lang po. Ayan. Ito na po yun. May guhit na po siya. Ayan. Yun nga po palang pagsukat ko kayo sa ruler, wari yung pagguhit. Ang ginagamit ko po kasi yung pagguhit, itong 3 cantos maliit. Nakikita po niyo yung puti na guhit, yan po yung pinangguguhit ko para hindi siya nabubura. Ayan po, makikita niyo sa video natin may puti na guhit. Yan, yan. Yan po yun. Yan po yung guhit na nitong 3 cantos.
pagkakahasa ko naman po ay itong grinder to, parang mabilis siyang hasain. Napakaganda po maghasa. Tingnan po ninyo kung okay lang po sa inyo yung aking style sa paggawa ng balantisay. Sana po magustuhan nyo at mapulot nyo yung aking video na ito para po sa inyo lahat ito, lalo na sa mga bago na maninisay natin. Paano po mapinish po yung yung pagkakahasa ko ng grinder para medyo umanday po yung finish. Masyadong maliit po ang pagkakahasa ko dito sa pinakasalpakan ng ballpen.
kabila po yung lalagyan ng butas. Konti na lang po. Konti na lang. Yan. Daanan pa din po niyo ng maliit na bilog. Ngayon po, lalagyan ko na po siya ng ano, yung pinakahukay niya yung idling. Tingnan lang po niyo. Yung po pinaka ano po ng Tres Cantos. Ito na po mga katiksan. Ito na po mga katiksan. Ayan na po. Tapos po yung luli nito, medyo daanan po ng Tres Cantos. Kung ito yung pinakapay niya para po malis yung talim. Ayan. Bilugan lang po niya. Basta po yung lulubog na yung braided dito sa hukay. Ayan. Saka po natin ipapasok na yung ayan. Ayan. Okay lang po. Ganyan lang po. Ayan. Pag napasok naman po yung braided, ihigpit pa to. Ayan. Hindi po magupunog. Ano ko na po ito, kabisado ko na po yung ganitong yari. Gagawin naman po natin ngayon yung design tsaka yung tulis. Ayan. Paggawa po ng design, ito po kanina ang nakalabas dun sa barena. Ngayon po babalik na rin natin. Ito naman po ipapasok natin sa barena. Ganyan po. Tingnan pa rin nyo po ulit. Pasok kung diretso na ng biyada. Tulad po niyan, may biyada. Tihit po ninyo. Basta po kung saan siya didiretso, doon po nyo ilagay. Yan. Diretso na po. Pita na po natin. Bagay po kung ano po, pwede nating unahin o tulis yung design. Sa design muna po tayo pumunta kaya sa design.
Pag yung design po ang uunahin natin, ibalik po natin sa dati. Yung design muna po, wag muna yung tulis ang unahin natin. Yung design muna po. Pag design po ang unahin natin, yung ganito, yung ito pong design na to ang unahin. Hindi muna po itong tulis, ito muna. Ganito rin po ulit. Ayan, nasa labas po ito. Ayan. 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 Diretso na po ito, diretso na ito po. Basta po, kailangan madiretso yung medyo ano lang po, selang mabuti na ano yung aking ginagawang balak. Pero napakaganda pong tumama. Ngayon, bubuhitan ko po ulit ng anong namin kalindalan. Design po sa hukay, yung design ng guhit, kayo na po bahala kung gaano gusto ng lalim. Pero sa akin, tatlong sulong lang po. Pag matalim yung lagarin, malaki na yung nakakain na hukay. Yan, ito po yun. Nakikita po ninyo sa video. Ayan. Ayan po yung hukay niya. Tapos po ang pag-design ko yung pangasa grinder po.
bali po ang ginagawa ko sa pag-design. Ito po ay ano, cutting disc kung tawagin niya. Ganyan yung pong panipis. Igaganon lang po niyo siya doon sa pinaka nilagyan ko ng hukay, papaganon ko siya. Yan. Papatras pong ganun, papatras. Yan. Ganyan po paggawa ng design. Yan. Tapos po para gumanda yung pagkaka-grinder, anohan po nyo ng kikil para po maging pino yung ano niya, yung hasa. Para sa pamilya. Liha ngayon na 100. Madaanan po nyo ng liha. Nasuso ko lang po sa para kung dumaan sa torno, pakinis. Yun na pong tulis ngayon ang gagawin ko. Babalik na rin lang po natin. Yanap lang yun ng diretsong ikot. Grinded pa rin po ang panggagawa ko ng pulis.
natin ang liha. Ito na po yung finish. Ito na po yung finish. Ito na po yung finish natin. Maganda po ng finish. Ito yung golpe. Ito na po yung test media na pang malayuan. Ito naman po, ano po pa sa Molihon para gumanda yung ano niya. Okay po, ang dali lang po.